Magpapatuloy po ang atin pong huling Bible preaching sa week na ito because tonight is already Friday. So, praise the Lord po. Ano po, nakakaraos po tayo bawat gabi. So, panglimang gabi na po natin ito ng ating ragasa ng ating mga Bible preaching. Meron na po tayong 372 shares and 138 active viewers. Salamat kay Lord. So ngayong gabi, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral at again, humakbang na naman tayo tonight ng another step higher. Kagabi ay chapter 14, ngayon po ay nasa chapter 15 na po tayo. At hinati po natin ang chapter 15. So, ang bibigyan ko po ng pansin ngayon ay ang 1 Samuel chapter 15 verses 1 to 23 na pinamagatan po ito na the Lord rejects Saul as king. So yan po ang tinatawag nating segment title. So kung babasahin mo yung verses 1 to 23, ang laman po niya ay kung papaano ni-reject ng ating Panginoon itong si King Saul na tinatawag natin kagabi na isang bogus na hari. When I say bogus, hindi naman talaga siya fake. Ang kanyang puso ang fake sa Diyos. Ang kanyang puso ang fake sa mga tao. Dahil tinatawag nga natin siyang hari. Hari nga siya, pero hari ng sablay. Kagabi ay nakita natin ang marami na naman niyang kapalpakan. Kaya po marami tayong natutunan. Kaya ang challenge ko nga kagabi, never commit the same blunders. Yung mga mistakes niya, sana wag na po nating uulitin. Sayang naman itong ating Bible study kung hindi po natin isa sa puso ang mga naging blunders niya. Kasi mga kapatid, kapag yung mga blunders ni King Saul ay ginawa natin, di blunder din natin yon kay Lord. Kung siya ay impatient, kung siya ay merong fear of men, siya po ay violator ng mga word ni Lord at ginawa pa rin natin, parang sayang naman po yung ating mga Bible knowledge na natututunan bawat gabi. So sana po, let's embrace God's truth. Yan ang ating kalakasan, pagkain, yan ang ating security or satisfaction. Alam nyo, ang sarap kaya kapag nakakasunod ka kay Lord, parang ang lakas mo, parang napaka-stable mo, parang ganyan po ang feeling ko pag ako nakakasunod sa God's will, parang very stable ako, parang may malaking bato dito sa aking dibdib, punong-puno ako ng confidence. Parang wala akong kinatatakutan na virus, kamatayan, aksidente. Name it, wala po. Kasi kasama mo si Lord at ikaw ay parang kampante. Dahil kasama mo siya at natutuwa siya sa'yo, nalulugod siya sa'yo. Pero kung ang Diyos ay galit sa'yo, nako mga kapatid, ang buto mo parang nanghihina. Wala kang gana, antukin ka. Yan po mga kapatid, sa totoo lang. Yan po ang isa sa mga bunga ng kasalanan. Yan nga ang nakita ko kay Jonah Nung siya magkasala, tumakas siya kay Lord. Nagtutulog. So mga kapatid. Ngayong gabi ay ipagpapatuloy po natin ang ating gawain, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. So magsasalita po ako dito, makikinig kayo. At habang nakikinig, nagdadasal, meron kayong praying heart, para maintindihan po natin ang mga banal na salita ng Diyos. Ang pag-aaral po natin ay hango sa banal na aklat at ang ating pong lesson tonight ay curriculum ng Holy Spirit. Hindi po natin ito pinili. Ito talaga yung nakasulat. So, expound lang natin ito ng konti. Pero nandyan ang Holy Spirit. So mga kapatid, ngayon pong gabi ay hindi ko nababasahin ang buong chapter na ito, 1 to 23, dahil maya-maya naman ay babasahin ko rin ang most of the part of this. At sa akin pong introduction, gusto kong sabihin sa ating lahat na ang passage na ito ay makikita po natin dito yung second major flaw of King Saul. So yung unang flaw, yung unang mali ni King Saul,
pinag-aralan natin sa chapter 13, di po ba, nang siya po ay sumuway sa Panginoon. Eto mga kapatid, makikita natin dito, sumuway na naman siya. Yung unang natatandaan nyo po, yung unang pagsuway ni King Saul, okay, mga kapatid, ito yung natakot siya sa mga tao, okay, naging impatient siya, okay, parating na si Samuel, hindi niya hinintay, kaya ang ginawa niya, siya po ay naging presumptuous, pinakialaman niya ang trabaho ng propetang Samuel, na instead na siya ay maging hari lang, ay parang naging propeta o naging prophet na siya o naging judge na siya ng Israel, kasi siya na mismo ang nagbigay ng handog sa Diyos. At yun po ang unang major flaw na nakita po natin. Ito pong chapter 15, tinatawag po nating second major flaw of King Saul. At dito po sa passage na ito, hindi po maliit yung second major flaw, yung pangalawang matinding blunder nitong bogus na hari. Hindi po maliit. Katunayan, dahil sa kanyang pagkakasalang ito kay Lord God, siya po ay naging rejected na ni God bilang King of Israel. So kung siya po ay ni-reject ng King of Kings bilang King of the Israelites, ibig sabihin hindi po maliit, hindi po simple ang kanyang naging pagkakasala kay Lord. At dito mga kapatid, ang babasahin ko lang, there was a great reason why God did it to King Saul, and that is what we need to understand. Merong napakalaking rason, mga kapatid, kung bakit ito ginawa ng Diyos sa kanya. At yun ang pag-aaralan natin tonight, at yun ang gusto ko maintindihan po natin tonight. So bilang tayo po ay mga tao ng Diyos, mga anak ng Diyos, I hope tayo po yung mga anak ng Diyos. We need to be sensitive to God's will para makarelate tayo sa Kanya, makarelate tayo according sa Kanyang mga kagustuhan. Kaya po sana ngayong gabi makinig po tayo, wag nating busugin yung ating isip ng mga Bible knowledge, kundi busugin po natin ng mga hindi po Bible knowledge, kundi Bible truth, mga Bible messages ang ating mga puso. Dahil yun naman ang usapin talaga bawat preaching. Ano ba ang mensahe? Hindi yung ano ba ang theology? Ano ba yung ano ba yung knowledge diyan? Hindi po ang Diyos po ay hindi po isang subject matter na inaaral. Ang Diyos po ay isang Diyos na dapat nating makilala at mapag-aralan siya, at ang dulo po ay matakot at maging masunurin tayo sa Kanya. Hindi yung nadagdagan lang yung ating knowledge. So ngayong gabi mga kapatid, ang tema ko po ay pinamagatan ko na God's way, right way. God's way, right away. He deserves our total obedience, nothing more, nothing less. Ulitin ko po, God's way, right away. Kapag narinig nyo po yan, God's way, right away, ang ibig lang sabihin yan, yung gusto ng Diyos, yun dapat ang masunod agad. God's way, right away. Hindi po yun dapat napapatigil, hindi po dapat yun napeperwisyo, hindi po yun dapat napapahinto. Kasi nga, God's way, right away. He deserves our total obedience. Sabi ko dyan, nothing more, nothing less. Walang labis, walang kulang. Sana po, pagkatapos ng aking preaching, ay ito ang ma-develop sa atin, na talagang magkaroon tayo ng quote-unquote total obedience. Nothing more, nothing less. So ang question natin ngayong gabi is, why do we need to follow this concept of God's way right away? Bakit nga ba? Pastor Jim, bakit kailangang masundan natin ang concept na ito? Itong concept na sinasabi mo na God's way right away. Unang-una kong sagot ay makikita sa verse 3, verse 8 to 9. Ayan po, ang unang sagot ko ay God is upset with people who exercise partial obedience.
So yan po ang unang-unang dahilan kung bakit kailangan talaga na yung God's way ay right away. Kung ano yung God's way, right away, we will follow that. Walang labis, walang kulang. Bakit mga kapatid? Dahil ang Diyos daw ay galit sa mga tao na nag-e-exercise ng partial obedience. Ibig sabihin, hindi siya God's way right away kasi nga partial. Kapag sinabing partial, hindi kompleto. Halimbawa, nagbayad 100 ng utang mo, nagbayad ka ng 50, ang tawag doon partial. Ayaw ng Diyos ng partial. Ang gusto niya, impartial. Ang gusto niya, God's way right away. Okay, gagamitin ko na naman yung example ko na kung ang Diyos ay nag-utos sa iyo na magdala ka sa Kanya ng 10 red balloons, dapat ay 10 red balloons talaga. Hindi po 10 balloons at 9 ang red pero isa yung yellow. Ang tawag po dyan ay partial obedience. So mga kapatid, ang tanong ko sa ilalim ng kasagutan na ito, ang sagot ko ay God is upset with people who exercise partial obedience. And there is a sub-question there. Partial, why? Why? Bakit ganun? Because partial obedience is not God's way, right away principle. Tama. Ang partial na pagsunod ay hindi God's way, right away principle. Tingnan po natin ang verse 3 mga kapatid. Pansinin niyo po yung verse 3. Okay, inutusan ng, basahin ko muna yung verse 1 ha, para magets lang po natin. Samuel said to Saul, I am the one the Lord sent to anoint you king over his people Israel. So, Saul, listen now to the message from the Lord. This is what the Lord Almighty says. I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. So, ang Diyos ay may plano. Okay, may plano ang Diyos. Ano po yun? Sabi niya, pahihirapan ko o parurusahan ko ang mga Amalekites dahil sa ginawa nila sa Israel. Nang ang mga Amalekites ay hinarangan nila at hindi pinatawid at hindi pinadaan ang mga Israelita patungo na nanggaling sa Egypt. So mga kapatid, dito meron muna tayong parang segue lang ako, ipinaghihiganti pala ng Diyos ang kanyang bayan. Yan po ay maliwanag na itinuturo ng talatang 2. Kaya kung ikaw ay bayan ng Diyos, anak ka ng Diyos, may nagbubuli sa iyo, huwag kang mag-alala. In God's perfect time, ang Diyos ay gumaganti. So mga kapatid, huwag niyong sabihin na ang Diyos ay laging mabait. Kasi totoo namang ang Diyos ay mabait. Pero hindi lang kabaitan ng katangian ng Diyos. Makikita natin sa pag-aaral natin na siya pala ay gumaganti o mapaghiganti. Sabi nga ng Diyos, inamin niya, do not revenge. Revenge is mine. Kaya lang, hintayin mo yung araw na yon. At yung paghihintay mo, ay paglalagay mo sa kamay ng Diyos, ng oras, ng timing, siya ang bahala. At ang gagamitin mo na naman dito ay pananampalataya at pananalig. Pero kung wala kang pananalig, papatayin mo na agad yan. Kung wala kang pananampalataya, uunahan mo na ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos, hindi po dapat ginagano natin. Hindi ka dapat mauna sa Diyos, hindi ka rin naman pwedeng mahuli. Dapat talagang lumalakad ka sa kanyang kalooban. So yan po ang una ko nakita. Ngayon mga kapatid, eto na, may plano ang Diyos. Gaganti ang Diyos in favor of the Israelites. Gaganti siya sa mga Amalekites. So ang sabi dito ni Samuel, ng propeta, kay Saul, ang sabi dito sa verse 3, eto na po yung specific na commandment. Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them, put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. So, sandali lang po ha, gusto kong isa-isahin ito para sa kapakanan ng mga baguhan lang natin. Sapagkat sa iba, palagay ko ito ay parang familiar na kayo, pero gusto kong bigyan ng pansin yung mga bago natin. So, kapatid, ang Diyos ay may iniutos sa pamamagitan ng ni Samuel kay Saul.
At ang sabi, atakihin mo ang Amalekites. At ang sabi diyan ay totally destroy. Anong ibig sabihin nun? Wasakin ang lahat. Lahat ng belongs to them. Sabi diyan, do not spare them. Wag mo silang ililigtas. Wala kang ititira. Put them to death. Patayin mo sila. Babae at lalaki, bata at sanggol, cattle and sheep, mga tupa, camels and donkeys. So kung titingnan mo ang talatang 3, ganito ba ang Diyos? Yes, ganyan po ang Diyos. Kaya alam nyo mga kapatid, ang mga satanista, sinasabi nila na ang Diyos ay killer. Ang sabi nila, ang Diyos ay masama dahil siya mismo ang naguutos magpapatay. Ang Diyos ay masama. Ang sabi nga ng mga satanista, nakakita na ba kayo ng demonyo na pumatay ng tao? Lahat ng pinatay ng dyablo, nagpapaalam pa yan sa Diyos. So ang Diyos ang may pakana ng kamatayan. Ganyan po ang bintang nila. Ang aking sagot dyan, mga kapatid, ang Diyos ay Diyos. Wala kang pakialam dahil ang Diyos ay Diyos. Halimbawa, meron akong Rolex. Yung Rolex na yan, pwede kong itapon sa Mediterranean Sea. Akin yan eh. Pwede ko rin yung ilagay sa kanal. Pwede ko rin ibigay sa iyo. Pwede kong gamitin. Meron akong sovereignty over my Rolex. Wala akong Rolex mga kapatid. Pero ang ibig ko lang sabihin, ipinapakita ko lang yung sovereignty of God. Ito mga satanista, baluktot kasi ang isip. Baluktot. Hindi nila alam ang mga katwiran ng Diyos. At talagang tinitwist nila ang kaisipan ng mga naive. Tinitwist nila ang kaisipan ng mga novice, mga baguhan, mga walang alam sa Diyos. Pero hindi yan lulusot sa ating mga katwiran na nanggaling sa Biblia. Ang Diyos ay Diyos. Sa Diyos, walang off limits. Lahat yan, sovereignty of God nga eh. Magagawa niya ang lahat maliban sa pagkakasala because God is holy. Okay mga kapatid, so ayan po, nakita na po natin ang specific command in verse 3. Pagdating, lulundag po tayo sa verse 8 to 9, ito naman ang naging performance ng bogus na king na si Saul. Ang sabi ng verse 8, he took Agag, king of Amalekites, alive. Sa verse 8, kita na kagad ang violation, ang partial obedience. Bakit? Bakit ko tinawag siyang partial obedience? Kasi sa verse 4, ang ginawa ni Saul, he summoned the men. E di sumunod nga. He mastered them at Tilaim. E di sumunod nga. 200,000 foot soldiers. Ang kanyang naipon, 10,000 from Judah. E di sumunod nga. Then Saul went to the city of Amalek. Di sumunod nga. Set an ambush in the ravine. Di sumunod nga. Yun. So mga kapatid, may pagsunod naman. Pero pagdating sa verse 8, makikita natin na agad may violation. He took Agag, king of Amalekites, alive. Binuhay yung hari. Yung hari pa ang binuhay. Siguro gusto ni King Saul na maggawa ng federation ng mga hari na kalaban ng Diyos. At ang sabi dito, but all his people, yung lahat ng tao ni King Agag, he, referring to King Saul, totally destroyed with the sword. Pinatay naman ang lahat ng kanyang mga tauhan. But Saul and his army spared Agag. Ibig sabihin, meron palang connivance si Saul at ang kanyang army. And the best of the sheep and cattle, yung mga matatabang cattle, yung matatabang calves and lambs, everything that was good, yun ay kanilang kinip at in-spare. This, they were unwilling. Grabe, hindi sila willing to destroy completely, but everything that was despised and weak, they totally destroyed. Pero yung mga pangit, mga payat, mga may muta, mga may sakit, pinatay nila lahat. Pero yung magagandang mga hayop, preserve nila. So guys, meron bang pagsunod doon? Babalikan natin ang utos ng Diyos sa talatang 3. Now go, attack the Amalekites, totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. Ayan po mga kapatid. So, hindi naging konsepto ni King Saul ang ating topic tonight. Anong topic natin? God's way, right away.
Okay? God's way, right away. Halimbawa, mga kapatid, meron tayong anak na 10 years old. Tapos si nanay nagluluto ng iskabetse. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang anak, bumili ka nga ng naubusan tayo ng suka. So, alas 11 nagluluto si nanay. Yung anak niya sumunod naman. Pero sumunod ng alas 5 na ng hapon. Sumunod naman. Pero hindi agad sumunod. Ang ating pinag-uusapan, matutuwa ba si nanay? Hindi. Magagalit. Ganon din ang Diyos. God's way, right away. He deserves our total and full obedience. Nothing more, nothing less. Ngayong gabi ay nangangarap si Pastor Jim na ito'y ma-imprint sa isip ng ating mga workers, Christians, members sa CBC nationwide, na sana ganito tayo kay Lord. Sana itatak natin yan sa puso natin. God's way, right away. Kung ano yung God's way, that is right away. Ang Diyos hindi dapat naghihintay. Ang Diyos hindi dapat binabawasan ang kanyang mga batas at panuntunan. Dahil yan ay pagpapakita ng rejection kay Lord. Pagpapakita yan na hindi tayo submissive sa kanyang kalooban. Binabawasan natin ang kanyang mga batas. And that is not, God does not deserve that. Number 2, God will reject those people who practice partial obedience. So makikita po natin yung una, God is upset. Pangalawa, God will reject. So hindi lang siya galit sa mga taong nag-exercise ng partial obedience, sa mga taong ayaw ng God's way right away principle. God will reject those people who practice partial obedience. Nangyari ba ito? Yes, mga kapatid. Alam nyo, yung partial obedience sa Diyos ay rejectable. Yan po ang totoo. Kahit naman sa military, pag sinabing alas 8 ang team building, dumating ka ng 10. Okay? Pag sinabi ako'y nagkaroon din ng konting training sa military, pati ang mga sapatos, may itsura. Pati po yung kulay ng medyas, hindi pwedeng pula. Yari ka. Pag sinabing, pag pumasok po ang pinakamataas, tayo lahat. Hindi ka pwedeng nakaupo. At pag upo mo, hindi ka pwedeng nakadekwadro. Yari ka. So may mga panuntunan, may mga disiplina na pinapairal sa loob ng kampamento ng mga military. Pagdating sa Diyos, dapat ganun din ang ating kaisipan. Dahil ang Diyos natin, hindi lang siya isang military leader. Siya ang creator natin. And He deserves our total obedience. God's way, right away. So mga kapatid, kapag nagpapakita tayo ng partial obedience, na sabi nga natin ay rejectable, ito po ay pagpapakita kasi ng low quality, no submission, reject allegiance, and show no fear of God. Parang ganyan po ang labas. Kaya alam nyo, itong lahat ng sinabi ko, lahat ng ito ay makikita natin sa buhay ni King Saul. Nang siya po ay nag-disobey, ito ang kanyang ipinapakita. Low quality ang kanyang pagsunod. Wala siyang submission. He rejected allegiance and he showed no fear of God. Wala siyang takot. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit wala siyang takot, mga kapatid. Masasaktan kayo sa ginawa ng tao na to sa Panginoon. Pero bago yun, nais ko munang ipakita sa inyo ang tunay na damdamin ng higher ups. Kapag sinabi kong higher ups, yung Diyos at ang propeta. Tingnan nyo po kung paano sila nag-usap. Ipapakita ko sa inyo sa verse 10 to 11 at i-visualize ko sa inyo, parang gusto kong i-visualize, mga kapatid, gaano ka-close ang Diyos at ang propetang Samuel. Talagang they were so close, mga kapatid. Napakaganda ng relationship pala talaga nila. Look at verse 10. Alam niyo, sabi ng verse 10, mga kapatid, look at the feelings of God. Now, the word of the Lord came to Samuel. Ito na, parang in layman's term, nagsusumbong na ang Diyos kay Samuel. Sabi niya, I regret that I have made Saul king because he has turned away from me and has not carried out my instructions. So mga kapatid, ang Diyos parang bata, nagsusumbong siya, na sabi niya, nagre-regret ako na ginawa ko pang hari si King Saul, na siya'y lumayo sa akin. Yun lang naman ang inayo ng Diyos . Alam niyo kapatid, sa totoo lang,
Wala namang pakialam ang Diyos sa'yo kung may pera ka o wala. Ang ayaw ng Diyos, hindi yung wala kang pera. Ang ayaw ng Diyos, yung lumalayo ka sa Kanya. Kasi parang sa panahon natin, Diyos natin siya eh. Kumbaga sa layman's term, kumbaga jowa mo siya eh. Asawa mo siya, Panginoon mo siya eh. Tatay mo siya, tagapagligtas mo siya. Ayaw ng Diyos yun. Mga kapatid, tingnan nyo yung damdamin dito ng Diyos. Mga kapatid, alam nyo, that God is the same God that we have right now. Huwag kang lalayo. Huwag kang susuway. Huwag mo siyang susuwagin. Huwag na hindi mo i-carry out ang kanyang mga instructions. Alam nyo mga kapatid, ano ang naging tugon naman nung propeta? Maaawa kayo. Samuel was angry. Ulitin ko ha. Samuel was angry. Eto pa ha. And he cried out to the Lord all that night. Oh, di sila ang magka-fellowship that night. Ano ang damdamin ng Diyos sa verse 11? Sabi niya, I regret that I have made Saul king because he has turned away from me. Lumayo siya sa akin and has not carried out my instruction. Si Samuel naman, Samuel was angry. Saan kaya galit si Samuel? Eh di walang iba kundi kay King Saul. And he cried out to the Lord all that night. Walang tulugan. Ganyan ang tunay na godly na tao. Kapag merong nagkakasala, hindi siya makatulog. Ipinagpipray niya. Nasasaktan siya sa gagawin ng Diyos sa kanya at sa kanyang ginagawa sa Diyos because the Lord does not deserve that kind of treatment. Mga kapatid, ang gusto ni Samuel, God's way, right away. Kung anong gusto ng Diyos, yun agad ang dapat masunod. Ang gusto ng hari, kailangan hindi mababali. Yan ang kanyang panuntunan. So ang feeling nung mag-amo na walang iba kundi yung Diyos at ang propeta ay napakasarap, napakatindi, napaka-close mga kapatid. Pareho silang nasasaktan sa ginawa ng hari na ito. Tingnan nyo naman ang verse 12 to 13. Kung anong ugali naman ng bogus na ito. Tingnan nyo mga kapatid sa verse 12. Early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul. But he was told, Saul has gone to Carmel. There he set up a monument in his own honor and has turned and gone down to Gilgal. Anong ginagawa ng bogus na hari? Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng Diyos at sa nararamdaman ng propeta ng Diyos na hindi niya alam yung dalaway walang tulog. I mean, ang Diyos hindi talaga natutulog. Pero itong propeta na ito yung walang tulog dahil ang report sa atin, all that night, he cried out to the Lord. Cried out to the Lord. Pero pagising niya sa umaga, pinuntahan ni Samuel si Saul, si Samuel na wala pang tulog, puyat na puyat, at hinahanap niya si King Saul. Nasaan si King Saul? Nasa Carmel si King Saul. Anong ginagawa? Nagpapagawa ng monumento para sa kanyang glory and honor. Isipin nyo yan. Wala siyang kabatid-batid na ang Diyos ay nasasaktan. Minsan ganyan tayo. Nagiinuman tayo, nanonood tayo ng Netflix, mga kasayahan natin, ang dami natin pinupuntahan, hindi natin alam, ang Diyos nasasaktan. Umiiyak siya. Nahihirapan siya dahil sa relasyon natin sa Kanya na hindi tayo maayos. Diyos natin siya, pero may Diyos tayong inuuna. Minsan, insensitive tayo. We are the modern King Saul nowadays. Nagpapagawa pa tayo ng monumento. Ito, maganda to para sa akin, itong cellphone na to. Ito, maganda to, ito para sa akin. Itong bahay na to, puro sarili. Na samantalang ang Diyos, physically speaking, ay nasasaktan dahil iniiwan mo siya. Mga kapatid, tatandaan niyo po, ang pinasok po natin ay relasyon. Kumbaga sa human perspective, nagka-jowa ka, may jowa ka na, may asawa ka na, relasyon yan. Kapatid, relasyon yan. Hindi yan pangkaraniwan. Kung may kapatid ka, may relasyon ka dyan. May church ka, may relasyon tayo dyan. Hindi yan pinuputol. Hindi, maraming tao, maraming Christian, kulang ng kaalaman sa salitang relasyon. Kulang na kulang sa edukasyon. Kaya sana masamantala ko to, maipaliwanag ko sa inyo ang ibig sabihin ng relationship with God and relationship with people. Guys, importante itong tinuturo kong ito. Makakapagpatibay ito sa ating simbahan, sa ating iglesia.
Sana wag nating tularan si Saul na yun nagpapagawa ng monumento samantalang ang Diyos para bang humanly speaking umiiyak, nasasaktan. Silang dalawa ni Samuel ay nasasaktan sa naging treatment nitong tao na to. Tingnan niyo po yung verse 13. Ito pa, when Samuel reached him, referring to Saul, Saul said, tingnan niyo ang kalokohan, the Lord bless you. Parang masaya pa. At siya pa, instead na si Samuel ang magsabi, may the Lord bless you, baligtad na, the Lord bless you. Paano siya magbe-bless kung isinumpa ng Diyos? Huwag kayong basta mas magpapabless sa mga taong arrogante, may mga taong ganun, mga kapatid, makasalanan, mga taong sabungan, pero pag nagsabi, God bless you, o teka, paano mo ko i-bless? Paano ka makapagsasabi, God bless you? How can you bless a person na ikaw mismo ay hindi blessed by God? Nasasaktan ako dito sa talatang 13 nito. Sabi ni Saul, kay Samuel pa, dapat baligtad Samuel, please bless me. Sabi niya, the Lord bless you. I have carried out the Lord's instructions. Nako, ang yabang niya. Sabi niya, I carried out the Lord's instructions. Mga kapatid. Pero pagdating sa talatang 14 to 23, tinatawag kong the finest moments of Prophet Samuel. Tingnan nyo sa talatang 14, ang sabi rito ni Samuel, but Samuel said, look he confronted the king. Ulitin ko he confronted the king. Ulitin ko he confronted a king. Wala siyang pakialam. Hari ibig sabihin, napakataas niyan. Pero he confronted him at ang sabi niya sa 14, what then is the bleating of sheep in my ears? Ano itong naririnig ko na mga sigaw ng mga tupa? Ng mga hayop? What is this lowing of cattle that I hear? Saul answered, isinangkalan ng soldiers, siya yung hari. Siya dapat ang accountable. The soldiers brought them from the Amalekites. They spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the Lord your God. But we totally destroyed the rest. Ayun, may obedience pero partial. Hindi niya concept yung God's way right away. At ang sinasangkalan niya pa rito ay ang kanyang mga tauhan. At ang sinasabi niya pa rito, isinasangkalan niya pa rin, ayan, Diyos mismo, ito'y para kay Lord. Ito mga best na ito ay para kay Lord. Pagdating sa 16, ang sabi ng propeta sa hari, kumbaga sa Pilipinas, sa Presidenteng Duterte, enough! Enough! Sabi niya gano'n. Samuel said to Saul, let me tell you, sabi niya, what the Lord said to me last night. Tell me, sabi ni Saul, napakabastos. Tell me. Saul replied. Samuel said, although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you. Pinaalala sa kanya, over king of Israel. He sent you on a mission saying, go and completely destroy those wicked people, the Amalekites. Wage war against them until you have wiped them out. Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? But I did obey the Lord. Sabi ni Saul, at yun ipagsunod na sa kanya. I went on to the mission. Tama. The Lord assigned me. Tama. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag their king. So yun sa kanya complete na yun. Pero sa Diyos, sa timbangan ng Diyos, hindi yun complete. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord, the God of Israel. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Ito na po yung napakasikat na statement. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Ayun na po. Dumating na po yung judgment. So mga kapatid, natapos po ako sa aking exegesis. Babalikan ko lang ang ating tema. Ang pinag-uusapan natin, God's way, right away.
Ang question ko, bakit dapat nating sundin ang concept na ito? Una, ang Diyos ay upset sa mga nag-exercise ng partial obedience na kagaya ni King Saul. Pangalawa, God will reject. Ayan na nga po, nangyari na nga. God reject those people at ang ating model ay si Saul. God rejected Saul because Saul practiced partial obedience. Hindi niya konsepto ang God's way right away. God deserves our total, yung ating buo, yung ating entire obedience. No more, no less. Mga kapatiran, ako po'y lumalapit sa inyong puso, ibahin natin ang Diyos. Nalaman natin ngayon ang kalooban ng Diyos sa passage na ito. Huwag nating tutularan itong si King Saul. Bakit? God will be upset to you. God will reject you. Okay? Hindi po. Kaya alam nyo, uulitin ko, kapag ang utos ng Diyos ay 10 na red balloons, 10 na red balloons. Pag sinabi ng Diyos yung 10 commandments na huwag kang luluhod sa Diyos-Diyosan. Huwag kang gagawa ng mga may inanyuan, huwag kang gagawa ng mga may inanyuan. Igalang mo ang iyong mga magulang, igalang mo ang iyong mga magulang. Kahit na sila'y pasaway, igalang mo. Yan ang sabi ng Bible. So, babalikan mo yung mga utos. Ang sabi diyan sa Matthew 28:19, go and make disciples of all nations. O di, go and make all disciples of all nations. Huwag mo na yung ipaparaphrase. Huwag mo na yung babaguhin yan. Ang gusto ng Diyos sa atin, ngayong gabi, bago tayo maghiwa-hiwalay, ang ating concept ay God's way right away. Ang gusto ng Diyos, ang utos ng Diyos ay dapat masunod. Ang utos ng hari, sabi nga, hindi dapat mababali. May summary for tonight. Obeying God partially is tantamount to disobedience. Totoo po yun. Pag may sinunod kang 9, pero ang utos ng Diyos ay 10, ang tawag po dyan ay disobedience pa rin. Dahil yung sinunod mong 9, ang Diyos ang may sabi. Yung sinuway mong 1, ang Diyos din ang may sabi. Napakahalaga po nito. God's view is even harder because to Him, it means rebellion. Totoo nga naman. Kahit sa ating pamayanan, mga kapatid, may batas na ngayon ng terrorism, hindi ba? Alam nyo, mga kapatid, kahit nga yung yung nandun ka sa bus, bigla kang sumigaw ng bomba, yun po pala'y bawal na bawal. Batas pala yun. Hindi ka pwede magsabi ng, there's a bomb here, dahil magtatalo na ng mga tao. Yan po ay pagpapakita ng matinding batas at pagwasak mo ng batas. Yan po ay rebellion. You are rebelling against the law. So mga kapatiran sa ating Panginoon, sana ngayong gabi ay meron tayong natututunan. Sana wag nating tularan si Saul. Si Saul po ay ipinapakita rito sa ating passage nito that he was not a good material of God for His glory and honor. Sana ikaw iba. Sana ngayong gabi isipin mo, ikaw ay isang materialist ng Diyos para sa kanyang glory and honor. His heart, Saul's heart, was not totally sold out to fully obey God. How about you? Ikaw ba ay talagang sold out kay Lord? Totally follower ka ba ni Lord? Ikaw ba ay dependent kay Lord? Fully obedient kay Lord? Dahil si Lord, hindi po siya deserve sa mga tao na half-hearted. Susunod na hindi. Maglilingkod na hindi. Huwag ka na lang maglingkod. Kung susunod ka o hindi nagbabantulot ka, go out of this race. Because Jesus, mga kapatid, does not deserve a person like you. Ang gusto ng Lord, mga taong talagang committed, decisive, at talagang iiwanan ng lahat para sa Kanya. I'll give you my recommendation. Number 1, accept the real King of David, not the God in the mind of Saul. Iba ang nasa isip na Diyos. Iba ang isip ni Saul sa Diyos. Wag yun. Wag yung God in the mind of Saul. Wag yung God na yun. Tonight, you accept the real King of David. Yung hari ni David. Yung tinutukoy mga kapatid na son of David.
At yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sana ngayong gabi mga kapatid, magkaroon tayo ng full allegiance and loyalty sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, naging napakababaw ng presentasyon ng buhay ni King Saul pagdating sa Diyos. Pero kay King David, mga kapatid, kitang-kita mo yung lordship ni God, power ni God, at talagang makikilala mo yung God sa buhay ni David. Pero yung tunay na Diyos, hindi mo makikilala sa buhay ng bogus na si King Saul. So yun mga kapatid, accept the real King. And that is the Lord Jesus Christ na tinatawag na the Son of David. Number 2, God's way right away. That's the rule of God. Period. No other options. Ang punto ko dito mga kapatid, si King Saul was the exact model of this one. Na talagang siya po ay hindi niya naging principle talaga yung God's way right away. Sa kanya ay partial ang pagsunod, tapos sa kanya mas mabuti pa yung magsakripisyo kaysa masunod ang Diyos. At makikita nyo, si Saul ay nag-imbento pa. Nag-imbento pa siya. Sabi niya, itira yung mga matitino na hayop at ihahandog natin sa Diyos. Pero ipinapakita ng Diyos diyan na hindi yan ang mahalaga sa akin. Hindi mahalaga na ikaw ay magbibigay sa akin ng mga sakripisyo at mga handog na yan. Hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga sa akin, ang aking satisfaction ay ang iyong total obedience. All I want is God's way right away. Yung gusto ng hari, hindi dapat mababali. Pag sinabing balikan ng alas 8, alas 8. Pag sinabing ang suot mo ay kulay pula, kulay pula. Hindi po yan pwedeng mabali. Ganun ang Diyos, mga kapatid. No questions asked. So mga kapatid, ang sabi ko pa dito, under Roman numeral 2 sa aking recommendation, para sa akin, this is not too much. Hindi ito sobra. Sa aking pananaw, mga kapatid, this is the standard para sa isang hari na mga hari. Talagang alam nyo mga kapatid, kapag ikay naglilingkod sa isang presidente, grabe yan. Ang damit mo, talagang may uniform yan. Pag ikaw ay maglilingkod sa isang king o sa isang prinsipe o sa isang hari o sa isang reyna, may mga nakausap na po ako, yung mga naglingkod doon po sa Saudi, talagang grabe po yan mga kapatid. Ang mga damit nila, ang ethics, ang code, ang salita, ang kilos, grabe po pala yan. Kaya mga kapatid, we're talking about the God of David, the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi po yan, that is not too much. Actually, may mga napapanood tayo mga movies, di ba? Yung mga babae na simpleng babae tapos nagustuhan siya ng King of England o kaya Prince of England. Grabe, inaaral ang mga dress code, ang mga kilos, ang mga damit, ang mga actuations, ang mga dialect, pinag-aaral paghawak ng mug, yung paghawak ng mga kubyertos, lahat yan inaaral, mga kapatid. Hindi ka pwedeng magkamali. Pati yung mga pagbow, pinag-aaralan yan. That is not too much, mga kapatid. Ganyan sa ating Panginoon. God deserves that. So mga kapatid, nagiging seryoso tayo sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Number 3, realize God's mind and God's standard. Ngayong ma-realize natin yung God's mind and God's standard, minimum standard, match yours with Him. Ngayong makita mo yan pala yung gusto ng Diyos, yan pala yung standard ng Diyos. Ngayon bilang mga bago tayong mga tinatawag na convert, imamatch natin yung isip natin at yung standard natin sa kanyang isip at sa kanyang standard. Kaya pag gabi nakikinig kayo, ganyan pala, ganito pala, dapat ganyan ang inyong ugali. Hindi, alam ko na yan, inulit na yan, sinabi na ni Pastor Jim yan. Hindi po ganun. Ang bata ay nagpapaturo. Ganyan pala, ganito pala. Dahil ang tinitingnan ng Diyos sa ating Bible discussion every night ay yung puso, yung ating ugali, yung ating karakter, yung ating materyales, yung ating pagkatao. Alam nyo mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng sample.
Kapag meron kang nanay, kumakain na kasabay mo, tapos naubusan siya ng rice, tapos kinuha mo yung bandihado, tapos binigyan mo ng padabog, o ayan na oh. Mga kapatid, yan po'y napakasama. Pero pag kumuha ka ng bandihado, tapos may pag-ibig, marahan, may respeto na, dahan-dahan mo siyang binibigyan, mafe-feel ng nanay mo ang respeto, pag-ibig, pagmamahal. Alam nyo mga kapatid, yung mga body language natin ay nag-express ng mga mensahe. Ganon din kay Lord. Kaya alam nyo, itinuturo ko sa inyo ang tamang paglilingkod sa Diyos na buhay na nakikita ko sa Bible. Pag ang Diyos may utos, ang principle mo agad, God's way, right away. Pag sinabi ng Diyos magpatawad, magpatawad. Pag sinabi ng Diyos na manalangin, manalangin. Pag sinabi ng Diyos na mag-evangelize, mag-evangelize. Pag sinabi ng Diyos, make disciples, make disciples. Walang questions asked because you believe that what He said was right and absolute. Utos ng hari. God's way, right away. Pero tayo, mga kapatid, bukas na ako susunod. Pag wala ng pandemic, saka ako magsisimba. Nasaan yung God's way right away? Saka na ako magbibigay sa church pag mayaman na ako. Maniwala kayo, maraming mayaman ayaw ring magbigay. Kaya it's not about money, it's about attitude. It's about character. It's about your view of God. Sa Bible nga, sa Old Testament, nakasulat, huwag kang haharap sa Diyos ng walang dala. Walang nakalagay doon na wag ang magdadala lang yung may pera. Huwag kang haharap sa Diyos ng walang dala. Ibig sabihin, maghahanda ka, maghahanap buhay ka, para pagharap mo kay Yahweh, meron kang maibibigay sa Diyos. At yun ang mga taong pinagpapala ng Diyos. Hindi lang puro pera, ha? Kapayapaan, kagalakan, ang mga anak, tingnan mo, ang kabuhayan, ang kalusugan, malaya sa mga takot, ay ibang gumanti ang Diyos. Iba. Hindi mo yan pwedeng ma-outgive. Nako, wala lang talaga tayong pananalig. Pero mga kapatid, pag Lord na ang usapan is hindi sugal. Huwag mong isugal lahat. Ibigay mo lahat. Ang sugal kasi may talo, may panalo. Pero pag si Lord mo talaga ibinigay, 100% yan. 101% yan. Guys, realize God's mind and God's standard and match your mind and your standard with Him. The last but not the least, grab others for this mindset. Help CBC. Maraming tao ngayon, iba ang pananaw sa Diyos. Maraming tao ngayon, wala yung God's way, right away. Wala yan. So tulungan po natin sila. Tulungan niyo po si CBC na mag-evangelize. Maiparamdam natin sa mga tao ang kalooban ng ating Panginoon. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Sana po ay pinagpala tayo ng Panginoon. Sana po ay nakakuha na naman kayo ng mga mahahalagang spiritual gems na madadala nyo sa inyong pagtulog tonight sa paggawa ng inyong mga reflections. Mga kapatid, napakasarap po na pag-aralan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat kay Lord. Gabi-gabi nililinis tayo ng Lord. Gabi-gabi nagbibigay siya ng isang slice ng katotohanan na pinapakain niya sa atin. Salamat kay Lord. Mga kapatid, manalangin po tayo. Heavenly Father, salamat sa inyong habag at biyaya, salamat sa inyong mga turo, sa inyong pag-ibig, pagmamahal, sa mga reminders nyo sa amin. Grabe po. Salamat Lord. Napakadakila ng pagmamahal nyo sa amin. Salamat sapagkat sa panahong ito ng pandemic, may ginagamit kayong parang propeta ninyo para magsalita ng inyong mga salita. Panginoon, salamat po sa ibinigay nyo sa aking pastoral heart para sa mga tao na nalalayo sa inyo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo ang bawat isa, gabayan, ingatan, mga kapatiran, sumatin ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Ngayon, bukas at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat sa ating Panginoon. So guys, salamat sa ating Panginoon at tayo po ay pinagpala na naman ng ating Lord na buhay. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Bukas po wala po tayo dahil Sabado po bukas at kung loloobin ng Diyos, kung buhay ka pa at kung buhay pa po ako, magkikita-kita po tayo uli sa Lunes ng gabi kung buhay pa po tayo. Dahil sabi nga natin, 2 tao na mamatay kada segundo.
Good night mga kapatid. Salamat kay Lord. God bless you. Shalom, Maranatha, and good night and God bless to all of us.